Maagang dumalaw si Mercy, ang nobya ni Theo, sa bahay nito at hindi inaasahan ng binata ang kanyang pagdating. Nagulat si Theo nang magising at makitang nasa tabi na niya sa kama si Mercy. Agad niyang tinakpan ang sarili ng kumot at dali-daling nagsuot ng shorts at t-shirt. "Good Sunday morning, honey!" Bati ni Mercy sa malambing ngunit agresibong tinig. "What are you doing here?" Gulat na tanong ni Theo habang nagmamadaling magbihis. "Hey, what's wrong? Dati naman ako nagpupunta rito, di ba?" Tugon ni Mercy sabay yakap sa kanya. "And why are you hiding that? Sanay naman ako makita ka ng ganyan, hindi ba?" Dagdag pa niya na may pilyang ngiti. Naisip ni Theo ang kanilang nakaraan. Totoo nga, dati nang pumupunta si Mercy sa kanyang silid at may namamagitan na sa kanila. Pero ngayon tila may pagbabago sa kanyang damdamin. "I mean, you're early. What makes you so early?" "Dinalaw kita," sagot ni Mercy. Sa simpleng umagang yun napagtanto ni Theo na hindi na siya gaanong komportable sa presensya ni Mercy. Kahit pa dati, normal lang ang mga ganong eksena sa kanila. "I miss you so much. Hindi mo na kasi ako dinadalaw sa studio this past few days. Dati-rati araw-araw ko nandun." "I'm sorry, I'm so busy." "Bakit? Dati naman kahit busy ka, you find time to drop by. Pero ngayon hindi na. What happened?" "Nothing serious, honey. Hayaan mo. I'll make it up to you." "Promise?" Tanong ni Mercy. "Promise." Tugon ni Theo at hinalikan siya sa labi, na siya namang hiniling ni Mercy sa pamamagitan ng paghila sa kanyang ulo. Sa kasamaang palad, nakita to ni Sarah. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya inaasahang makikita si Theo na may kahalikan at kandong na babae. Napatras siya. Mabigat ang mga paa habang umaagos na ang luha. Tahimik siyang tumakbo papunta sa kanyang silid. Sinara ang pinto at doon na tuluyang pinakawalan ang sakit na naramdaman. "Sarah! Sarah!" Bigla ay napabalikwas si Sarah mula sa pagkakasubsob sa kanyang unan. Agad niyang pinuna sa nagkalat na luha sa kanyang muka. Mabilis na itinali ang kanyang buhok at saka dali-daling tinungo ang pintuan. Senyora, may kailangan ho ba kayo?" Tanong ni Sarah. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Abay, syempre!" Pasuplad ang sagot ni Nita. "Tatawagin ba kita kung wala akong kailangan sa'yo?" Napayuko si Sarah. Gusto na niyang ibuhos ang galit at sakit sa mataray na babae. Pero pinili niyang magtimpi. "Ano ang kailangan niya, senyora?" "Dalhan mo kami nila, Theo, ng breakfast sa garden. Narito si Mercy. I want this day to be special." Sagot ni Nita na may malisyosong ngiti bago tumalikod. Agad na humabol si Sarah para alamin ang ihahandang pagkain. Senyora, ano ho bang ihahanda ko? Ano ho bang gusto niyo?" "Hay nako, wala ka talagang kwenta. Kahit anong meron dyan. Sa susunod nga, huwag akong tanungin mo dahil ikaw ang taga-kusina. Kaya ikaw nakakaalam kung ano meron dyan, ha?" Sabay talikod na may inis. Sa kabila ng sama ng loob, naghanda si Sarah ng spaghetti, toasted garlic bread at juice. Pagkatapos, inihain niya ito sa garden, dala ang mabigat na damdamin. Pagdating doon, lalo siyang nasaktan sa nakitang magkayakap, sina Mercy at Theo. At si Mercy, walang hiya sa kaharap na halika ng binata, habang si Nita tila tuwang-tuwa sa eksena. Mas lalong nadurog ang puso ni Sarah. Tahimik siyang naglatag ng pagkain, pinipigil ang luha, habang sa loob-loob niya, tinatanong ang sarili. Hanggang kailan ako mananahimik, habang pinapanood kong sarili kong nasasaktan? Kumunot ang ulo ni Sarah. Naiilang siya sa naghahalikan, lalo pa at si Theo yun. Naiba ang kahalikan kaya nakayukong dinala na lamang niya merienda. "Hey!" sabi ni Mercy. "Who's she?" Tanong nito kay Theo. "Don't mind her, dear. Isa lamang siyang chimay rito." Nito at saka itinaboy si Sarah ng sutsot. "Tagapag-alaga ng papa, Nita." Mariing pagtatama ni Theo sa sinabi ni Nita. "Sige na, bumalik ka na sa loob, Sarah." Naningkit ang mga mata ni Sarah habang papalayo sa tatlo. Naiinis siya kay Theo. Hindi man lang siya pinagtanggol nito. Itinama nga ang sinabi ni Nita ngunit yun pa rin ang ibig sabihin nun. Ganon din ang suma ng tagapag-alaga para sa kanya. Chimay pa rin. Akala pa naman niya tagapagligtas niya lalaki. Yun pala, baliwala lang siya rito, lalo't naroon ang girlfriend nito.
Gustong bumalik ni Sarah. Gusto niyang buhusan ng juice sa mga yon, lalong-lalo na si Mercy, na panay ang yapos at halik kay Theo. Nilinis na agad ni Sarah ang pinaglutuan niya ng spaghetti. Gusto niyang mapagod at malibang sa trabaho para makalimutan niya ang nararamdaman niyang sakit. Hindi pa man siya natatapos, malakas na pagtawag naman ang narinig niya. Gigil na tinungo muli ni Sarah ang kinaroroonan ng tatlo. Bakit po, senyora? Kumuha ka ng cola. Mercy wants cola. Dalian mo. Tita, wait. Sarah, sandali. May utos pa yata si Mercy. Yes, dear. Ano yon? Baling ni Nita kay Mercy. Akala ko ba Asya? Tanong ni Mercy sa Marting pagbigkas. Why is she not wearing her uniform? Oo nga no. Hindi ko napansin yun na. She don't need to wear any uniform. Okay na kung anong gusto niyang isuot dito sa bahay. Sige na, Sarah. Ikuha mo na ng cola si Mercy. Agad namang tumalikod ng dalaga. Kutob niya may gagawing hindi maganda ang dalawang maldita. Pakiramdam niya, may mangyayaring hindi maganda sa kanya sa araw na to. Nag-aalala man, hindi na lang pinansin ng dalaga ang kanyang masamang kutob. Wala siyang magagawa kung hindi ang sundin ng mga amo niya. Habang hawak ni Sarah ang tray ng cola at baso, maingat niyang inilagay ito sa lamesa at isa-isang isinilbi sa tatlo. Kay Mercy, Nita at Theo. Ngunit habang inilalapag niya ang huling baso sa harapan ni Theo, bigla siyang pinatira ni Nita. Nabitawan niya ang baso at tumapon ang malamig na cola, diretsyo sa mukha ni Theo. Oh! Sigaw ni Theo, napabangon sa gulat. Ano ba? Galit na tanong nito. Nagsalubong ang kilay. Boba! Sigaw agad ni Nita. At bago pa makabawi si Sarah, isang malakas na sampal mula kay Mercy ang dumapo sa kanyang pisngi. Ba't ba ganyan ka? Mag-ingat ka nga! Sigaw ni Mercy. Look what you've done to my honey! Sabay punas ng sariling kamay sa basapang mukha ni Theo dahil wala silang mahagilap na tissue. Napaluhang nagsalita si Sarah. Sorry, hindi ko sinasadya. Pakiramdam niya isang sisiw na pinagtutulungan ng mga agila. Wala siyang laban kahit alam niyang hindi niya kagustuhan ang nangyari. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Kumuha ka na ng pamunas. Para kay Theo! Singhal ni Nita. Papatalikod na sana si Sarah. Nanginginig ang katawan at puno ng luha ang mata upang kunin ang pamunas. Dala ang bigat ng sakit, kahihiyan at pagdurusa. Bigla na lang siyang inawat ni Theo. Never mind. I'll just go to my room para makapagpalit na rin. Sige na, bumalik ka na sa loob. Tumakbong umiiyak si Sarah. Pakiramdam niya, aping-api siya. Hindi niya kasalanan ang nangyari, ngunit siya ang lumabas na may kagagawan kay Theo. Sinasabi na nga ba niya, tama ang kutob niya na may hindi magandang gagawin sa kanya, ang dalawang yun. Bulong ni Sarah sa sarili at pagkatapos, pumasok na sa loob ng malaking bahay. Sa silid ng senyor siya dinala ng kanyang mga paa. Nakita niya ang senyor na gising at nakatingin sa kanya. Nakita nun ang luha sa kanyang pisngi na hindi pa niya napapawi. Bakit? Lumapit ang dalaga sa tabi ng senyor. Umupo siya sa gilid ng kama nun at hinawakan ang palad ng matanda at saka pinisil. Wala ho to. Huwag ho niyo ako intindihin. Magiliw na wika ng dalaga at saka pinunas ang luha sa kanyang mga mata. Away ka. Nita. Napatawa si Sarah, kahit ang matanda na hulaan kung sino ang may gawa sa pag-iyak niya. Huwag po niyo, sabi akong intindihin eh. Ulit ni Sarah. Kamusta na ho ang papsi ko? Kumakain na po ba kayo ng marami? Papatayin na, Anong ginagawa mo rito sa silid ni Tony? Babae ka! Bigla ay sulpot ni Nita sa likod ni Sarah. Nataranta ang dalaga. Ay, narinig ko ho kasi si senyor na parang tumatawag. Eh di sana tinawag mo ako. Sa susunod, kapag may narinig ka rito, tawagin mo ako. At hindi yung ikaw ang intrimitidang papasok dito. Nagkakaintindihan ba tayo? Nandidilat ang mga matang tanong nito kay Sarah. Opo, senyora. Sige, umayos ka na dyan. Mabigat ang mga paang nilisa ni Sarah ang tapat ng silid ng senyor. Bukod sa masakit ang likod niya dulot ng pagkakasalya sa kanya ni Nita, ay may isa pang nakakapagpabigat ng paghakbang niya.
Yun ay ang hindi na ituloy na sinabi ni Senyor. Hindi siya maaaring magkamali sa narinig niya, kahit puputol-putol yun. Ang sabi ni Senyor, papatayin. Kinakabahan si Sarah. Sino ang papatayin? Sino ang papatay? At bakit may ganun? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. At pagkatapos bigla siyang kinilabutan at saka nahihiwaga ang tinungo na ang servant's quarter. Kinabukasan, tinawag si Sarah ng guard dahil may naghahanap daw sa kanya sa labas. Inutusan niya muna ang guard na mauna habang siya'y magbibihis. Simula nang umalis si Simang, tanging guard na lang ang iniwang bantay ni Teo sa bahay. Habang binubuksan ni Sarah ang malaking pintuan upang salubungin ang bisita, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Sarah! Paglingon niya, nakita niya si Teo. Bagong ligo, preskong-presko sa suot nitong puting Giordano polo shirt, white shorts, at white rubber shoes. Hawak pa ang tennis racket. Napatingala si Sarah at gaya ng dati, agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kung anong kaba ang muling gumapang sa kanyang katawan. Bakit, sir? Tanong niya, pilit nilalabanan ang panginginig ng kanyang tuhod at damdaming pilit tumalaban. Sa tagpong to, muling nabuhay ang tensyon sa pagitan nila. Isang tahimik ngunit masalimuot na damdamin na tila pinipilit ikubli ni Sarah sa likod ng kanyang profesional na kilos. Sinubukan ni Teo na ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Sarah matapos ang nangyaring iskandalo sa garden kahapon. Nilapitan niya ito at buong sinseridad na nagsabi, I'm sorry for what happened yesterday. Pagpasensyahan mo na mga sinabi ko. Pagpasensyahan mo na rin si Mercy. Ako nang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Napatingin si Sarah at sandaling lumambot ang kanyang puso. Pero agad din niyang nanlamig nang madinig ang pangalan ni Mercy. Hindi niya matanggap na pati ang babaeng nanakit sa kanya, ipinagtatanggol pa ni Teo. Nainis siya kay Mercy. Hindi lang dahil sa sampal o panglalait nito, kundi sa pagiging malapit nito kay Teo. Parang linta kung makadikit at makasipsip ng halik sa labi ng binata. Tila tinamaan siya ng sariling tanong. Nagagalit ba ako dahil sa sampal ni Mercy o dahil sa halik niya kay Teo? Tiningala niyang muli si Teo at sa malamig ngunit matatag na tinig ay sinabi, wala naman akong karapatang magreklamo kahit wala akong kasalanan. Dahil sabi nga ni Mercy, chimay lang ako rito. Tumalikod siya agad, iniwan si Teo na natulala. May lungkot sa mga mata habang pinagmamasdan ang paglalakad ni Sarah palayo. Tahimik niyang tinungo ang gate at pinagbuksan ito sa guard. Doon isang bagong pangyayari ang bumungad sa kanya. Isang hindi inaasahang bisitang naghihintay. Pinabukas ni Sarah sa guard ang maliit na gate upang labasin ang humahanap sa kanya. Nagulat siya nang makita si Calvin. Agad niyang pinapasok sa loob ng gate at saka roon kinausap sa tabi ng guardhouse. Anong ginagawa mo rito? Sino nagbigay ng address ko sa iyo rito? Abot hanggang tenga ang ngiti ni Calvin nang makita si Sarah. Agad nitong hinawakan ang mga palad ng dalaga. Kumusta ka na? Miss na kita. Sabik na sabi ni Calvin. Talaga? Bakit? Wala na kayo ni Mia mo? Sabi niyang may himig pangungutya. Hindi pa rin binibitawan ni Calvin ang kanyang kamay. Ewan ba niya kung bakit hindi rin niya nabawi yun agad. Kaya naabutan ni Teo na hawak-hawak ni Calvin ang kamay niya. Tapos nakangiti pa siya sa dating nobyo. Binusinahan sila ni Teo. Agad na nahatak ni Sarah ang kanyang kamay. Nakita niyang kinawayan siya ni Teo. Kaya agad siyang lumapit sa sasakyan nito. Sino yan? Seryosong tanong ni Teo. Nakita ni Sarah ang kunot sa noo ni Teo. Kinabahan siya. Baka galit si Teo dahil nagpapasok siya ng tao nang hindi man lang nagpapaalam dito. Sir, si Calvin. Kakilala mo pala, bakit hindi mo papasukin? Bigla gumuhit ang maluwang na ngiti sa labi ni Sarah. Talaga, sir? Okay lang ho na papasukin ko si Calvin? Sige, papasukin mo siya. Ipaghanda mo na rin ang merienda ang bisita mo. Sabi ni Teo. Lalong nagusot ang mukha ni Teo nang basta na lang siyang iwan ni Sarah na hindi man lang nagpapasalamat sa kanya o kahit nagsabi man lang ng, sige sir. Sa lubong ang kilay niyang sinundan ng tingin si Sarah, na hila-hila ang kamay ng bisita nito at tila tuwang-tuwa. Sa lubong ang kilay na tinawag ni Teo ang guard at pagalit na pinagbukas ang gate at saka pinalapit sa kanya ang guard.
Sa susunod na pumunta dyan dito at hanapin si Sarah, sabi mo'y wala ha. Utos ni Teo sa guard. Maagang umuwi si Teo. Baon na niya sa kanyang kotse ang damit niya kaya mula sa pagtatenis, dumiretso na siya sa kanyang opisina at doon na naligot ang bihis. Private office niya yon at siya ang boss kaya kahit ano ay nagagawa niya. Nag-undertime siya dahil gusto niyang bumawi kay Sarah sa kasalanan nila ni Mercy at Nita ng linggo. Yayayain niyang mag-dinner sa labas ng maganda na tagapag-alaga ng papa niya. Total day off nito ang Lunes. Tamang-tama rin, wala sa bahay si Nita. Tumungo yun sa Cebu para sa pag-aasikaso ng isang malaking stall nila roon ng communication items. Si Nita kasi ang pinapamahala ng papa niya sa business nilang yun sa Cebu, kaya isang beses sa isang linggo, naroon ito. Habang wala si Nita ng 2 araw, si Sarah ang nag-aasikaso sa senyor. Sa panahong yun, nakapagplano na si Teo na yayain si Sarah sa isang fine dining restaurant. Hindi lang para makasama ito, kundi upang higit pa siyang makilala. Masigla siyang umuwi ng bahay, ngunit laking gulat niya nang makita si Sarah na may kasamang bisita, si Calvin, ang dating nobyo ni Sarah. Nagulat din si Sarah sa maagang pagdating ni Teo. Hindi niya inaasahang darating ito ng ganong kaaga. Kung alam lang niya, sana'y tinapos na agad niya ang kwentuhan nila ni Calvin. Dahil sa matagal na kwentuhan at pagkaaliw kay Calvin, hindi niya namalayang hapon na pala. Pero nang dumating si Teo at makita sila, hindi nito itinago ang galit. Sinulyapan lamang sila ng masama at dumiretso sa kanyang silid. Hindi man lang tinugon ang bati ng dalawa. Galit yata kasi naabutan pa ako rito, sabi ni Calvin. Pabayaan mo siya. Bakit? Day off ko naman ngayon na. Sa diwa ni Sarah, may kutob na siyang hindi magiging madali ang susunod na araw. May tensyon sa pagitan nila ni Teo. Tensyong hindi niya alam kung saan hahantong. Nagpaalam na si Sarah kay Teo na lalabas sila ni Calvin upang kumain. Day off naman niya. Ngunit ikinagulat niya ang matinding pagtutol ng binata. Sa kabila ng pagiging maayos at magalang niya sa pagsasabi, mariin at may otoridad ang sagot ni Teo. Hindi pwede, magagabi na. Nagulat si Sarah. Inasahan niyang papayagan siya. Lalo't unang day off niya yon mula na pumasok siya sa bahay nila. Bakit sir? Day off ko naman po ngayon na. Ipinaliwanag pa niya na sanay sa Maynila si Calvin, kaya wala silang dapat ipag-alala. Ngunit lalong tumindi ang tinig ni Teo. I said no! Hindi mo ba naririnig? May patakaran ako sa bahay na to. Kapag gabi na, wala nang lalabas. Nagulat si Sarah. Hindi niya alam kung saan galing ang galit ni Teo. Dahil ba kay Calvin o may ibang dahilan? Wala naman kayong sinabing ganyan sa akin dati. Bulong niya sa sarili. Litong-lito at nasasaktan sa tila hindi makatarungang pagbabawal. Kung alam ko lang na may patakaran pala kayong ganyan, edi sana kanina pa kami umalis. Hindi na niya alintana kung magalit man si Teo. Sa isip niya, wala rin siyang halaga sa binata. Lalo na at may Mercy na ito. Ngunit matigas ang sagot ni Teo. Kapag sinabi kong hindi ka aalis, Sarah. Napuno ng luha ang mata ni Sarah, pero pinigilan niyang tumuluto sa harapan ni Teo. Agad siyang lumabas ng kwarto at pabagsak na isinarang pinto. Isang malinaw na pagpapakita ng kanyang galit at sama ng loob. Samantala napatayo si Teo sa kanyang upuan. Alam niyang galit si Sarah at hindi siya mapalagay. Kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, nababahala siya. Dahil ayaw niyang magalit sa kanya si Sarah. Habang nag-iisa sa silid, napaisip si Teo kung bakit nga ba niya pinagbawalan si Sarah na lumabas. Gayong totoo naman na may karapatan itong mag-day off. Naisip niyang imbento lamang ang sinabi niyang patakaran. At sa totoo lang, nagseselos siya. Plano niya sanang isama si Sarah sa isang dinner, pero nasira ang lahat dahil sa pagbisita ni Calvin. Hindi siya mapalagay. Ayaw niyang matulog na hindi sila bati ni Sarah. Ayaw niyang galit ito sa kanya. Kaya agad siyang lumabas ng kwarto at tinanaw sa may gate. Tama ang hinala niya. Pabalik na si Sarah mula sa paghatid kay Calvin. Nagmadali siyang maupo sa sofa. Nagkunwaring kalmado habang hinihintay ang pagdating nito. Pero sa loob-loob niya, umaasa siyang mapapawi ang tampo ng babaeng palihim na bumabagabag sa kanyang puso. Pagkakita ni Teo kay Sarah, halatang galit pa rin ito.
Dahil sa hindi niya pagpayag, hindi siya pinansin ni Sarah, kaya agad niya tong sinundan at hinabol sa kusina. Hinablot niya ang braso nito, dahilan upang magalit si Sarah at singhalad siya. Pinilit ni Sarah na lumayo, pero muli siyang hinawakan ni Theo. Ngayon, sa bewang, at sa malumanay na salita'y inamin. Ikaw ang problema ko. Ayokong sumama ka sa kanya. Gusto ko, ako ang kasama mo mag-dinner. Nagulat si Sarah. Bigla siyang napahinto. Hindi inaasahan ang pag-amin ni Theo. Kumabog ang kanyang puso at muli siyang nalito sa mga nararamdaman niya para sa lalaking dati akala niyang walang pakialam sa kanya. Matapos ang emosyonal na tagpo, nagpigil si Sarah. Ayaw niyang mapayakap kay Theo kahit gusto na niya. Gusto niyang makita kung tunay ang pagsisisi ng lalaki. Hinawi niya ang kamay nito at tinalikuran. Umaasang hahabulin siya nito. At hinabol nga siya. Pero imbis na paghingi ng tawad, sinunggaban siya ni Theo ng mapusok na halik. Isang halik na puno ng pananabik at damdaming pinipigil. Walang nagawa si Sarah kundi ang matulala at magpatangay. Nakaramdam siya ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Nalito siya, nanghina. Nalunod sa damdaming ayaw niyang aminin. Sa gitna ng mapusok na halik ni Theo, tuluyan nang nawala ang lakas ni Sarah. Wala siyang nagawa kundi ang magpatuon ang kanyang mga palad sa dibdib ng lalaki. Habol ang hininga, habang tila nalunod sa emosyon. Nang maramdaman ni Theo ang hirap ng dalaga, binitiwan niya ito at mahigpit na niyakap. Sa pagtingala ni Sarah, nakita niya sa mga mata ni Theo ang sakit, lungkot at paghingi ng tawad. I'm sorry. Pagkasabi nun, mabilis na iniwan ni Theo si Sarah. Litong-lito rin sa sarili. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng dining hall, isang aninong saksi sa kanilang halikan ang mabilis na nagtatago. Isang taong tiyak na magiging sanhi ng bagong gulo. Paglabas ni Theo sa dining hall, sinalubong siya ni Nita kasama ang pinsan nitong si Larry, isang makisig na lalaki mula Leyte. Ipinakilala niya ito kay Theo at sinabing pansamantalang titira ito sa kanila. Matamlay na pumayag si Theo at agad na nagpaalam dahil sa hindi magandang pakiramdam. Pagkaalis niya, lihim na nagkatinginan at ngumisi ang dalawa. Tila may masamang binabalak. Feel at home, pare. Pahabol pa ni Theo nang muling lingunin ang dalawa. Hindi makatulog si Sarah sa gabi. Patuloy siyang balisa sa halik ni Theo. Hinahaplos pa rin niya ang kanyang labi habang inaalala ang pangyayari. Hay! Buntong hininga ni Sarah. I love you. Bulong niya sa sarili para kay Theo. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili nang maaalala si Mercy. Naisip niyang baka nabigla lang si Theo at walang ibig sabihin ng halik. Dahil sa lungkot, nagpasya si Sarah na puntahan ng senyor. Gabi na at tiyak niyang tulog na si Nita. Kaya't hindi na siya mamamalayan pa. Ang senyor lang ang tanging nakakausap niya sa tuwing siya'y nalulungkot. Parang tunay na amang turing niya rito. Habang dumaraan siya sa mga silid, inalala niya ang ayos ng bahay. Ang silid ng senyor ay ika-4. Kasunod ang kay Theo at nauna ang kay Nita. Habang patungo sa silid ng senyor, may narinig na usapan si Sarah mula sa 2nd guest room. Idinikit niya ang tenga sa pinto at malinaw na narinig ang boses ni Nita at ng lalaking kasama nito, si Larry. Sweetheart, kailan mo ba isasagawa ang balak natin sa mag-amang yan? Tanong ng lalaki. Don't worry, this week, isasakatuparan na natin ang balak ko. Ako ang bahala sa lumpong si Tony. Mahina na yon dahil puro sleeping pills na pinapakain ko. Sa sunod na gabi, sasakluban ko ng unan para kunwari inatake sa puso. Sagot ni Nita. Nagulat si Sarah. Napakabigat ng kanyang dibdib habang tinatakpan ang bibig upang mapigilan ang paghinga. Kilalang kilala niyang tinig, kay Nita yon. At ang plano ay patayin si Tony, ang ama ni Theo. Sa wakas naalala niya ang sinabi ng senyor noon, ang salitang patayin. Habang palihim na nakikinig, nalaman ni Sarah ang buong kasamaan ni Nita at Larry. Plano ni Larry na sirain ng preno ng sasakyan ni Theo, habang si Nita naman, papatayin si Tony gamit ang unan upang magmukhang atake sa puso.
Very good, sweetheart. Mamadali na natin ang plano para mapasati ng kayamanan ng mag-ama. Inamin din ni Nita na galit siya kay Theo dahil inampon nito ni Tony. Kaya ngayon ay may kahati siya sa mana. Bakit hindi mo nalang pinatay si Theo noon? Tanong ni Larry. Sinubukan ko pero nahuli ako ni Tony. Kaya sabay ko na lang silang tatapusin ngayon. With your help. Sabi ni Nita. Tama ka, kaya patay na patay ako sa'yo eh. You're so clever. Sagot ni Larry bago pa siya muling lumapit kay Nita. Nanginig si Sarah sa narinig. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para iligtas ang senyor at si Theo, ang lalaking minamahal niya. Habang padihim na nakikinig sa silid, hindi sinasadyang naitulak ni Sarah ang pinto at napasubsob sa sahig. Nabigla sina Larry at Nita. Sarah! Sigaw ni Nita, sabay lapit at hilang palabas sa silid. Anong ginagawa mo rito? Wala ho, senyora. Pagdadahilan ni Sarah. Napadaan lang ho ako tapos natapilok. Napasandal ako sa pinto at bumukas po. Hindi ko po alam na may tao sa loob. Ngunit kita sa kanyang pawis at kabang takot. Nagkatinginan sina Larry at Nita. Alam nilang delikado na. Ipasok mo ang babaeng yan dyan sa silid. Utos ni Nita. Agad na sinakmal ni Larry si Sarah. Tinakpan ang bibig at inihagis sa kama. Mabilis niyang ginapos ito gamit ang kumot at pinasakan ng damit ang bibig ng dalaga. Siguro narinig na tayo ng babaeng ito, Nita. Dapat na rin natin iligpit to. Delikado tayo rito sa kanya. Talagang isasama na natin yan. Mariing tugon ni Nita. Ngayon nasa panganib si Sarah. Kailangan niya ng tulong bago pa mahuli ang lahat. Habang nakagapos si Sarah, niluhuran siya ni Nita at ipinakita matinding galit at selos nito. Ibinunyag niya ang matagal ng inggit kay Sarah at ang tunay na motibo. Ang pagkamkam sa yaman ng mag-amang Tony at Theo. Total matagal na akong pikampi ka dyan. Akala mo hindi ko alam ang plano mong akitin si Theo para makuha ang kayamanan niya? Lumuhod siya kay Sarah at tumawa ng mapanlinlang. Nagkakamali ka. Ambisyosa. Akin ang kayamanan ng mag-ama. Naintindihan mo? Kasama ka nilang maibabaon sa lupa. Kawawang Sarah. Pagkatapos, inutusan niya si Larry. Hindi na tayo kailangang magpatumpik-tumpik. Bukas ng umaga, isagawa mo ng plano. Tanggalin mo ang preno ng sasakyan ni Theo. At kapag nakaalis na siya, saka ako tatapusin ang matanda. Yes, sweetheart. Sagot ni Larry. For now, doon ka muna sa isang guest room matulog. Ako, babalik sa silid ko. Baka makahalata pa si Theo. Ihuhuli natin ang babaeng yan. Kakandaduhan muna natin siya rito. Lumabas si Nita at iniwang nakakandado ang silid. Habang si Sarah, nananatiling nakagapos at walang magawa. Nagising si Theo ng tanghali. Hirap pa ring alisin sa isipan ang matinding halik na naganap sa pagitan nila ni Sarah. Napagtanto niyang baka nga mahal na niya ang dalaga. Sabik siyang makita muli ito, kaya't lumabas ng silid para hanapin siya. Pagkatingin niya sa orasan. 10:00 na, may meeting pa ako mamaya. Naglakad siya papunta sa kusina. Gusto ko ng bacon at sinangag. Si Sarah magluluto. Ngunit wala si Sarah sa kusina, ni sa iba pang bahagi ng bahay. Sarah? Tawag niya habang lumalapit sa servant's quarter. Sarah? Wala pa ring tugon. Sarah! Sigaw niya pero tahimik pa rin ang paligid. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Sarah. Wala. Pinuntahan niya ang guard para tanungin. Lumabas ba si Sarah? Umiling ang guardya. Hindi po sir. Wala po ako nakita na lumabas dito mula kagabi. Nagtaka si Theo. Saan siya nagpunta? Hindi naman siya sanay lumalabas nang hindi nagpapaalam. Nagsimulang kabahan si Theo sa pagkawala ni Sarah. Nabalisa si Theo sa pagkawala ni Sarah. Bumalik siya sa loob ng bahay at sinuri ang silid nito. Lahat ng gamit, naroon. Hindi to umalis. Dumalaw din siya sa silid ng ama. Baka nandun si Sarah pero wala rin. Lalong tumindi ang kaba niya. Hindi pwedeng umalis siya. Hindi siya alis nang walang paalam. Hindi ang mahal ko. Bulong niya sa sarili. Paglabas niya, sinalubong siya ni Nita. Good morning, dear. Bati nito. Nakita mo ba si Sarah? Inutusan mo ba siya? No, gigising ko lang. Bakit ba? She's not around. Baka naman lumabas at may pinuntahan.
Hindi, ang sabi ng guard, hindi lumabas si Sarah. Biglang natigilan si Nita sa narinig. Napagtanto niyang kailangang mapatahimik ang guard. Si Larry, kailangan ko siya makausap. Naisip niya. Ngunit alam niyang hindi sila pwedeng mag-usap sa loob ng bahay. Baka may makakita. Nag-aalala si Nita na baka marinig din ni Theo ang kanilang plano, gaya ng pagkakarinig ni Sarah. Nagkunwari siyang mainit sa loob ng bahay upang yayain si Larry sa hardin at makapag-usap ng lihim. Bakit bigla kang hindi mapakali, Nita? Tanong ni Theo habang pinagmamasdan ang paglalakad-lakad nito. Wala ito. Parang nainitan lang ako rito sa loob ng bahay eh. Biglang lumabas si Larry mula sa guest room. Good morning, everybody! Agad siyang nilapitan ni Nita. Larry, samahan mo nga ako sa hardin. Malinsangan kasi rito eh. Sinundan lang sila ng tingin ni Theo, pero nanatiling nag-iisip. Saan pa kaya maaaring nagpunta si Sarah? Tanong niya sa sarili, hindi mapalagay. Tumayo si Theo, buo ng pasya. Hahanapin niya si Sarah sa buong kabahayan. Ngunit ang papalabas na siya, isang kalabog mula sa isa sa mga silid ang narinig niya. Ano yun? Bulong niya at dali-daling bumalik. Tumigil siya sa harap ng pintong pinagmulan ng tunog, pero tahimik na muli ang paligid. Habang naghahanap si Theo kay Sarah, may narinig siyang kalabog mula sa isa sa mga silid. Sinundan niya to at nabuksan ang guest room kung saan laking gulat niya. Naroon si Sarah, nakatali at nakatakip ang mukha. Agad niya tong pinakawalan. Ibinunyag ni Sarah ang masamang balak ni Nita at Larry na tapusin si Senyor at si Theo upang angkinin ang kanilang kayamanan. Ano ba? Who did this to you? Ang papa mo. Tatapusin siya ni Larry at saka ni Nita. Maring sabi ni Sarah. What? Totoo, narinig ko sila kagabi. Tatapusin nila ang papa mo, ikaw. Halika na, iligtas natin ang papa mo. Bakit? Paano nangyari yun? Hindi totoong magpinsan si Nita at Larry. May relasyon sila at gusto nilang makuha ang kayamanan ng papa mo. Kapag wala ng papa mo at ikaw, kay Nita lahat mapupunta ang kayamanan niyo. Hindi maaari yun. Pwede dahil gagawin nila. At kung hindi pa tayo kikilos ngayon, pare-pareho tayong mawawala dito. Sandali, Sarah. Kailangan makatawag ako sa pulis. Hihingi ako ng tulong sa kaibigan ko ang Cornell. Ginising ni Sarah ang senyor at saka isinakay sa wheelchair nito. Bakit? Tatakas tayo. Papatayin tayo nila Nita at ang lalaki niya. Sabi ni Sarah at pagkatapos inilabas na ng silid nitong senyor. Ngunit nasa lubong nila sa pinto si Theo. Bakit? Putol ang linya ng telepono. Ano? Sabi ko na nga ba, planado na nilang lahat, Theo. Theo, natatakot ako. Kinabig naman ni Theo si Sarah at dinala sa kanyang dibdib. Huwag kang matakot, mahal ko. Agad na napatingala si Sarah sa binatang amo. Mahal mo ko? Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Oh, Sarah, mahal kita noon pa. At ayaw ko mawala ka sa piling ko. Nung unang nakabangga kita sa kitchen, akala ko anghel ka na nalaglag sa langit. Gustong-gusto kitang yakapin. Upang hindi na mawala sa paningin ko dahil akala ko noon, bigay ka sa akin ng langit. Nung halikan kita at madama ang labi mo, lalong nabihag mong puso ko. I said, that was my kiss, the ninja. Theo, ang akala ko wala akong puwang sa puso mo. No. Ikaw ang nandito ngayon sa puso ko, mahal ko, at hindi ko hayaang mawala ka at mapahamak. How romantic of you. Kaya lang wala na patutunguhan na pagmamahalan niyo. Ituloy niyo na lang sa kabilang buhay. Nagkakamali ka, Nita, kung inakala mong magtatagumpay ka. Aba, you want to act like a hero, ha, Theo? Pues ikaw ang unang mawawala. Sabi nito na itinutok ang armas na hawak kay Theo at saka pinaputok yun. Ngunit naitulak ni Sarah si Theo, kaya ang dalagang tinamaan. Nagulat si Theo nang makitang bumulagta si Sarah. Lalapitan sana niya ang dalaga, ngunit inuna na muna niya si Nita. Agad niyang sinunggapan yun at inagaw ang armas saka ipinutok kay Nita. Agad din namang pinaputokan ni Theo ang papasok na si Larry, ngunit agad na nakailag yun. Theo! Bagito ka pa sa paghawak ng armas. Akala mo lang yun, Larry. Sabi ni Theo.
Sabay sipa sa wheelchair ng kanyang papa pagpasok sa silid nun. Sa sentido mo, ang sunod na putok ko. Tugon naman ni Teo. Sige nga, laro tayo, Teo. Napadapa si Teo. Hindi niya sukat akalaing ganong ituring ni Larry ang seryosong bagay na yon. Gumapang si Teo patungo sa may hallway ng dining room at pagkatapos naupo sa gilid nun, saka sinilip si Larry. Nakita niya ang dulo ng armas nun sa likod ng minibar nila. Sa tingin ni Teo, nagkakarga ng bala si Larry. Inasinta ni Teo si Larry. Inabangan ang paglitaw ng ulo. Nang biglang umangat si Larry, agad na pinaputukan ni Teo ang lalaki. Sapol, bagsak si Larry. Agad namang pinuntahan ni Teo si Sarah. Nakita niyang kalong yun sa kandungan ng kanyang papa. Wala yung malay at agos ang dugo sa tiyan nito. Napaiyak si Teo sa nakitang kalagayan ng babaeng minamahal. Maging ang kanyang papa umiiyak na rin. Sarah, mahal ko. Maluhaluhang lapit ni Teo sa dalaga. Iniligtas noon ang kanilang buhay na mag-ama. Kung hindi dahil kay Sarah, hindi niya malalaman ang maitim na balak ni Nita at ng lalaki nito. Huwag mo akong iiwan, please. Sabi ni Teo habang yakap si Sarah. Anak ko. Wika ng senyor. Napatingin si Teo sa mukha ng senyor. Nakakapagsalita na yun. Gusto sana niyang usisain yun, ngunit nang makita niya ang dugo sa katawan ni Sarah, agad na niyang pinangko ang dalaga. Dadalhin ko siya sa ospital, sabi ni Teo. Puting kisame at puting dingding ang unang tumambad sa paningin ni Sarah. Naalala niya si Teo. Papuputokan yun ni Nita. Agad na napabangon si Sarah, ngunit napangiwi rin nang maramdaman ang kirot sa kanyang tiyan. Napangiwi ang dalaga. Mahal, huwag ka munang magpumilit at tumayo. Nasaan ako? Ate, nasa ospital ka. Bella? Agad na sumungaw ang ngiti sa labi ni Sarah nang marinig ang tinig ng pinsan. Oo, ate. Nabalitaan namin sa TV ang nangyari kaya agad kaming napasugod dito ni inay. Kwento ni Bella na hawak ang kamay ni Sarah. Ang siyang, nasan siya? Ayun, sa tabi ng papa. Si Teyong sumagot. Umalis to sa ulunan ng dalaga upang makita ni Sarah ang kabilang kama. Nakita ni Sarah na hinahaplos ni Aling Mila sa muka ang nakahigang senyor. Nakangiti ang senyor habang hinahalikan ang palad ni Aling Mila. Anong ibig sabihin niyan, Chang? Takang tanong ni Sarah. Ang senyor ang papa mo, anak. Sabi ni Aling Mila. Ho? Ang senyor ang ama ko? At tinawag niyo akong anak? Takang-takang tanong ni Sarah na napabangon muli mula sa kinahihigang kama ng hospital. Huwag ka na muna sabing bumangon, mahal. Humiga ka lang at ipapaliwanag sa iyo ng Inay Mila ang lahat. Sabi ni Teo. Napatingin naman si Sarah kay Teo at saka napangiti sa uri ng pagtawag ni Teo kay Aling Mila. Kinikilig siya sa pagtawag ng mahal niyang si Teo sa tiya Mila niya. Nahiga na nga lamang ang dalaga habang nakatingin sa senyor at sa kanyang tiya Mila na inay pala niya. Katulong ako sa bahay ng senyor nung asawa na niya si Nita. Pagsisimula ni Aling Mila. Ayaw mag-anak ni Nita dahil masisira raw ang figure niya, kaya umampon na lamang ang senyor ng isang baby na lalaki. Yun nga ay si Theo. Hindi nagustuhan niya ni Nita. Lagi niyang inaaway ang senyor, halos araw-araw. Hindi pa nun ginagampanan ng obligasyon bilang asawa. Tumagal ng ilang taon na ganun ang setup nilang dalawa, hanggang sa hindi na makayanan ng senyor ang ugali ni Nita. At inihinga niya sa akin ang sama ng kanyang loob. Hanggang sa na-develop kami sa isa't isa. Nagmahalan kami ng senyor nang lingid sa kalaman ni Nita. Hanggang sa nabuntis ako ng senyor. Pinalayo ako ng senyor dahil minsan nahuli niyang pinagtangkaan ni Nita ang buhay ni Theo. Ayaw ni senyor na mapahamak ang aming anak, kaya inilihim namin ang lahat. Noon, may kalaguyo na rin si Nita na may masamang tangka sa kayamanan ng senyor. Hindi lang sila nagtagumpay dahil malakas pang senyor. Kaya marahil nitong huli nang nagkasakit na siya, sa kanila itinuloy ang maitim na balak nila. Pagtatapos ni Aling Mila sa sinasabi. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa senyor. Kaya pala ang gusto niyang itawag ko sa kanya ay Popsi. Kasi alam niyang anak niya ako. Sabi ni Serang maluha-luha. Oo, anak. Sabi ni Aling Mila na lumapit na kay Sarah
at humawak sa palad ng dalaga. Sana ay patawarin mo ako kung inilihim ko sa iyo ang tunay mong pagkatao. Ginawa namin yun ang papa mo upang ilayo ka kay Nita. Tuso at sakim si Nita kapag nalaman niyang anak kita kay Tony. Tiyak na mapapahamak ka, kaya minabuti naming sabihing tiya mo lang ako, sabi ni Aling Mila. Patawad anak, siguro naman nadama mo rin na tunay na anak ang turing ko sa iyo nun. Napangiti si Sarah. Totoong sinabi ng kanyang ina. Kailanman, hindi niya nadamang pamangkin lang siya. Nagtataka nga siya noon kung bakit parang tunay na anak ang turing at trato sa kanya ng tiya Mila niya. Huwag po kayong humingi ng tawad sa akin, inay. Nagpapasalamat nga po ako. Dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Sabi ni Sarah na gumanti na rin ng yakap sa ina. Ate pala talaga kita eh. Masayang sabi naman ni Bella. Nagyakap na rin ang magkapatid. Anak, tawag naman ng senyor. Agad na napalingon si Sarah sa katabing kama. Bakit nakadextras ang papa? Tanong ng dalaga. Sinalinan ka ng dugo ng papa, mahal. Kinakailangan dahil sa nawalang dugo sa'yo. Konti lang naman at ang papa ang ka-blood type mo. Kaya sa kanya kinuha ang dugo mo. At alam mo ba, mahal? Masiglang tanong ni Teo. Biglang dumiretso ang salita ng papa at nakatayo siya sa wheelchair nung nakita kanyang nakabulagta at duguan. Napalakad at napadiretso ang salita niya ng urge na tulungan ang kanyang anak. Kaya mahal, ikaw talaga ang hulog ng langit sa amin ng papa. You're really an angel. Napangiti muna si Sarah sa nobyo bago ibinaling ang paningin sa kanyang papa. Awang-awa siya sa papa niya. Alam niya kung paano yon pinahirapan ni Nita sa kalagayan nito. Ngunit kahit na may sakit yon, nagbigay pa rin sa kanya ng dugo ang kanyang papa. Papa, salamat. Salamat din anak sa pagliligtas mo sa amin ni Teo. Wika ng senyor. Mahal, salamat din ha. Sabi ni Teo na nakatitig sa mga mata ng dalaga. I love you. Paano si Mercy? Hindi ba siya ang girlfriend mo? Hindi na. Tinapat ko na siya. Ang sabi ko, ikaw ang gusto kong pakasalan. Tinanggap naman niya. Ganun si Mercy, mahal. Kapag ang career nun ang nawala, mag-hysterical yon. Pero kung ako lang naman, kaya niyang magpalit ng kahit ilang tulad ko. Sabi ni Teo na nakangiti. Kaya nga, ikaw na ang pinili ko. Kasi alam kong hindi mo ako papalitan eh. Hindi no. Meron na akong Kelvin. Ani Sarah na ibig ay pagselosin si Teo. Ate, sa akin na nanliligaw si Kelvin. Nagbago na siya. Kaya siya lumuwas nun sa'yo. Para sabihin nga na nililigawan niya ako. Kaya lang hindi na raw niya nasabi. Dahil hindi na kayo nakakain sa labas nung gabing nagpunta siya sa'yo. Nakita mo na, mahal. Wala ka nang kawala. Teka, anong nangyari kay Larry at Nita? Huwag mo nang intindihin yun, mahal. Sa kulungan na mapupunta mo ngayon. Ang intindihin mo, pagpapagaling mo. Dahil naiinip na ako. Naiinip? Saan? Takang tanong ni Sarah. Ipinagpaalam na kita sa Inay Mila at sa Papa. Sabi ni Teo. Na ano? Napakakasala na kita. Mahal na kita. At hindi ko na hayaang mawala ka pa sa akin. Isa kang hulog ng langit. I want a lifetime kiss of my angel. Nakangiting wika ni Theo sabay yakap ng mahigpit kay Sarah. Gumanti naman ang higpit na yakap si Sarah. Mahal na mahal din kita, Theo. Ani ang tuluyan ng minalaglag na luha sa mga mata. Masaganang luha ng kaligayahan. Kaligayahang ngayon lang niya naramdaman sa tanang buhay niya. Samantala, nakangiting nakapanood lamang si Bella sa upuang nasa gilid ng pinto. Masaya siya para sa kanyang ate. Bumalik naman si Aling Mila kay Senyor Tony. Nakangiti namang hinawakan ng senyor ang kamay ni Aling Mila at saka dinala ang kamay nito sa bibig. Mila, sambit ng senyor sa pangalan ng babaeng hindi na inalis sa kanyang puso mula noon. Ano yon? Formal na tanong lamang naman ni Aling Mila. Ang mga anak natin na tayo. Let's have a double wedding. Sabi ng senyor na nakangiti at hinagka ng babaeng tunay niyang minamahal.
Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging dumarating sa tamang panahon. Minsan dumarating ito para turuan tayo magmahal kahit hindi tayo handa at matutong tumanggap kahit masakit. Pero sa bawat puso na handang sumugal, may pag-asang ang pagmamahal na akala mong imposible ay siya palang itinakda. Paano kung ang taong itinadhana para sa iyo ay pagmamay-ari na ng iba? Lalaban ka ba para sa pag-ibig o iiwas para sa tama? At dito na po nagtatapos ang love story ni Theo at Sarah. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa story nito, sa mga likes, comments, at new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story o inspirational story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.